Naisip ni Yoriichi na ang mundong ito ay hindi kailanman makakaranas ng kapayapaan hanggat nabubuhay ang mga demonyo, at habang siya ay naglalakad ay nakasalubong niya ang haring ng mga demonyo, si Kibutsuji Musen. Agad niyang naramdaman na ang pagpatay sa lalaking ito lamang ang nag-iisang dahilan kung bakit siya ipinanganak. Sa mabatong daanan ng kakahuyan, pinahayag ni Musen kung paanong hindi na niya kailangan ng isa pang alagad na maaaring gumamit ng mga breeding bilang isang demonyo. At tinatake niya agad si Yoriichi gamit ang kanyang braso na nagiging mabagsik na masa ng laman at matatalas ng ngipin. Gayunpaman sa sandaling ito ay tinig ng mabuti ni Yoriichi ang katawan ni Musen upang mahanap ang lahat ng mga kahinaan nito at bumuo ng isang perfectong 13th form ng sun breathing upang matagumpay niyang mahiwa ang mga ito ng sabay-sabay sa isang tray lamang ng apoy. Bago niya tapusin si Musen, huminto si Yoriichi upang tanungin siya kung ano ang kahulugan ng buhay ng tao para sa kanya. Ngunit si Musen ay lumangit-ngit lamang ang kanyang mga ngipin sa galit at hindi makapaniwala nang hindi siya mag-regenerate mula sa Red Blade ng Demon Slayer. At sa sandaling yun, sumabog si Musen at nahati ang kanyang katawan sa 1,800 piraso ng laman na napupunta sa lahat ng direksyon. Gayunpaman si Yoriichi sa sandaling yun ay nakapaghiwa ng 1,500 na laman ni Musen, na naging dahilan ng paghina ni Musen pagkatapos at kinailangan ng daang taon upang mabawi ang lakas nito. Ngunit gayunpaman, nabigo si Yoriichi